ito na mga kababayan. Oo, ilang pulis ha? Ito sunod mga kababayan. Ilang pulis ang kinanta? Actually mga kababayan, hindi ko na po masyadong anuhin po Wait lang. Hahanapin ko lang. Lanan. Pinangalanan na ang mga pulis. Diyos mio Marimar, ito na nga yung mga pulis. Ayan. Ito. Basahin ko lang dito mga kababayan sa news at sa actually alias Tutoy na sa protective custody na daw, sabi ni General Torre. At according nga dito sa news, ito reklamo ni alias Tutoy, nagpunta na sa National Police Commission or NAPOLCOM. Ito ito mga kababayan. Wait lang Ito po yung post ng News 5 mga kababayan. Ito po yung post ng News 5. Ayan po, nasa NAPOLCOM po. So sino-sino nga ba yung mga pulis dito? Ayan, nagpunta na sa National Police Commission or NAPOLCOM ang nagpakilalang whistleblower na si Julie Patidungan alias Totoy para maghain ng complaint affidavit laban sa mga pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga missing sa Bungero. Kasama ni Totoy ang ilang pang-complainants na kamag-anak ng mga sabungero. 12 pulis ang umano'y pinangalanan ni Patidungan, kabilang dito si dating NCRPO Director Junel Estomo. Naku po mga kababayan. Kabilang daw dito sa kanyang pinangalanan si dating NCRPO Joel Estomo. Ayan po yun mga kababayan. Yan po ay July 14, 2025. Ayan po kasama ni Julie Dundun Patidungan at saka si NAPOLCOM. Ayan yung naka-blue. Ayan si Patidungan po yung nakaupo, nakasombrero. Ayan po. Di ba? Ayan po nakasaad dito, Totoy inireklamo ang mga pulis na sangkot sa missing sa Bungeros. At kabilang na dito si NCRPO Director Junel Estomo. Ito po mga kababayan. Ayan Junel Estomo. Ay, sana proteksyonan yan si alias Totoy kasi may papatay daw sa kanya. Meron po talaga yan mga kababayan. Meron talaga yan. Imposibleng wala. So ito pa mga kababayan, saan na ba yun? Dito tayo sa balitang ito. Iparinig ko lang sa inyo mga kababayan. Ano yung pinakamataas na rango, sir? Pwede ba natin panggitin yung maranggo, yung pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Amare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Policio, and PSSJ Alfredo Oy Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may ranggong 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Lieutenant Colonel Orapa. Si Colonel Malinaw, sir. Si Colonel Malinaw, monthly lang nito, 200,000. Naku, News 5 yan Ayun, mga kababayan News 5 po yun na balita. Ayan po.
Na ang sabi dito, si retired NCRPO Istumo. Tapos si Urapa na tumatanggap daw ng 2 million a month, yung isa naman 200,000 a month. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, konektado nga yung mga no, dito sa mga missing sa Bungeros. Kung noon, diba? Sila yung huli hang lala na masiguradong pupulutin actually nag-ano siya eh. Ayan, okay na po ba mga kababayan? Wait lang nga, i-check ko lang. Kasi ano eh, choppy daw. Di ba? Choppy. Di ba? Choppy ba? Ayan. So meron naman. Oo. Ano lang kanina nag-interrupt siya kasi medyo nasa taas kami eh. Sobrang taas kasi ng area namin. Oo. Kaya sa totoo lang mga kababayan, grabe. Diyos ko, kung tutuusin ninyo mga kababayan, saan ba naman hihingi ng tulong? Saan ba naman hihingi ng tulong itong pamilya ng mga nawawalang sa bungero kung mismong ang hihingian mong tulong na pulis ay sila pala yung dumukot? Di ba? Di ba mga kababayan? Saan ka hihingi ng tulong? Halimbawa, di ba? Nawala ang pamilya mo. Nawala ang anak mo. Nawala ang kapatid mo. Nawala ang pamangkin mo. Nawala ang tatay mo na sa bungero. Instead na lalapit ka sa pulis kasi hihingi ka ng tulong, pero yung pulis pala ang gumawa ng karumal-dumal doon sa pamilya mo. Di ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, humina talaga, Ma'am Ninita, yung internet ko. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito yung malaking tanong ngayon. Di ba? Alam mo yung magrereklamo ka, ipapablatter mo, pupunta ka sa barangay. Kasi nawala. Diba? Ayan po mga kababayan, ano nga kung narinig nyo na akong ayos. So medyo ano na to tanggalin ko na yung ating lapel. So ayan. So imposibleng hindi nyo pa rin ako naririnig niyan. Ayan, wala naman. Okay na po. Ayan, tinanggal ko na yung lapel. Kaya yun ngayon ang tanong mga kababayan, 'di ba? Hihingi ka ng tulong. Hihingi ka ng tulong sa kapulisan. Hihingi ka ng tulong sa otoridad na nawala ang anak mo, nawala ang tatay mo, nawala ang pinsan mo, kaibigan mo. Ang problema ngayon, saan ka hihingi ng tulong kung mismong pulis pala ang may pakana ng pagkawala ng pamilya mo. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito with all due respect sa mga pulis, hindi naman lahat na pulis ganon. Pero sa totoo lang, wala po akong tiwala sa mga kapulisan ngayon. Mas may tiwala pa ako sa armed forces, sa mga kusundaluhan. Kaya kung ako may problema, sa sundalo na lang ako manghingi ng tulong, wag na sa pulis. Bakit? Wala kang maaasahan sa kanila kasi katulad niyan, malaman-laman natin na yun palang mga dumukot sa nawawalang sa bungero, na sangkot dyan sa isabong ni Atong, mga pulis pala. Diba? Mga pulis pala ang dumukot, mga pulis pala ang may gawa. Ngayon, paano ka magtitiwala sa pulis niyan? Kung mismong yung hihingian mo ng tulong, yung lalapitan mo, ay yun pala ang pasimuno. Yes, ma'am guro ako. Noon pero ngayon may tiwala na ako kasi nandiyan naman na si General Torre, di ba? Si General Torre talaga
Talagang kahit si Kibuloy nga kumukot-kot ng lupa. Kung nakita ninyo. Ako tawang-tawa talaga ako, sabi ni Basti. Yan si Torre, sagpaon ko yun na. Pag nakita ko yan, sabi niya. Nasampalin daw niya si General Torre pag nakita niya. Sabi naman ni General Torre, yan si Kibuloy. Pag hindi lumabas yan, kubkubin ko yung lupa, bumbahan ko talaga yan. Kaya, pag hindi pa siya lumabas-labas yan, bubumbahin ko talaga yan. Nagulat ka. After one day, si Kibuloy lumabas. Alam mo yung parang nagbubutas ng parang nagbubutas ng alam mo yung langgam, nagbubutas ng lupa. Hindi ka lumabas, buhusan kita tubig init, tignan natin kung di ka lulutang dyan. Inukubkob yung lupa. Yeah. Ito, yun yung pinaka-big accomplish. Actually, mga kababayan, yan yung pinaka-magaling na pulis na hindi makakalimutan ni Numan. Mga kababayan, si General Torre. Bakit? Siya lang yung bukod tanging pulis na magtago ka hanggat kaya mong magtago kahit nasa ilalim ka pa ng lupa, kukut-kutin ka niya. Diba? Sige, magtago ka ng magtago. Kahit nasa ilalim ka pa ng lupa. Hanggat may marinig kaming heartbeat sa'yo, kukup-kupin ka namin. Hindi ka lalabas dyan. Sige, pasabugin ko yan. Lumabas si Kibuloy. Ang sabi, pinapakalat pa ng mga DDS na si Kibuloy daw, hindi daw nahuli. Kusa daw sumuko. Hindi ka susuko, pasabugin ka. Sige, subukan mo na akala mo kasi mag-aladaga kasi. Nag-aaladaga. Yung nagtatago sa ilalim ng lupa. Tandaan ninyo, ang daga, pag pausukan mo yan, lalabas yan kay maanghangan yan. Si Kibuloy. Kumuha ng bako ang PNP, kubkubin yung lupa. Sabi ni General Torre. Parang napagod kami sa kakakubkob nito. Yung mga pulis nagiging construction worker. Yung pulis nagiging engineer. Nagiging architect. Alam mo kung saan yung heartbeat, doon binubutas. Tapos pinakalat na naman ng mga DDS. Hindi totoo yan. Wala dyan. Sinira nila. Baka daw may mga ginto doon. Pag may nakutkot, kinukuha daw ng PNP. Putang ina. Baka daw yung mga ari-arian ni Kibuloy, yung mga kayamanan daw doon, pinagkukutkot, kinuha na daw ng PNP. Sabi ni General Torre, buisit na ako dito Buisit na ako dito Kinukut-kut-kut pa ako, ginagawa akong engineer. Ginagawa akong foreman at construction worker, magbubutas kami ng lupa. Hindi ka lalabas. Pasabugin ko yan. Lumabas. Hindi ka lalabas, mapulbo ka dun sa pubukan mong wag kang lumabas, hindi ka mapulbo dun sa ilalim. Di ba? Tapos, imamanipulate pa ng mga DDS na wala daw si Kibuloy dun sa ilalim. Kung wala si Kibuloy, bakit takot na pasabugin? Sabi ni General Torre, wag kang lumabas dyan. Bigyan kita 3 araw. Pag hindi ka lumabas dyan sa lungga mo, pasabugin ko yan. Lumabas. Hindi pag nalang na sundalo at pulis sa bundok, ang sundalo sila na magsilbi sa syudad, tingin ko titino pa ang mga mayaman. Actually, sa totoo lang, sa panahon ni Duterte talaga, mga kababayan, ang mga pulis kinakatakutan, pero hindi po sila pinagkakatiwalaan. Bakit? Nung panahon ni Digong, pag lumabas ka, may tattoo ka, nakahubad ka, payat ka, bungal ka, lubog pisngi mo kasi wala ka nangangipin, huwag kang magpatugag-tugag labas dyan, kaya mapagkamalan kang adik, matutukhang ka. Instead dati na ang pulis, magtiwala ka kasi yun yung magtanggol sa'yo, kinakatakutan nung panahon ni Digong. Pag lumabas ka, nakahubad ka, may tattoo ka, lubog mata mo, lubog mukha mo, laki mata, huwag ka nang lumabas. Bakit? Matukhang ka di oras, mapagkamalang kang adik. Di ba? Kaya sabi nila safe daw maglakad. Sino ba naman maglakad ng gabi? Mapagkamalang kang adik, babarilin ka. Biruin nyo, yun pagpapatay nila doon sa mga adik, hindi na dinadaan sa drug test. Kasi sabi nga ni Bato, yung tatay nga na ni Kian de Los Santos, bulok ang bungal, payat, maraming tato, lubog ang mukha. Adik daw yun. Di pinatay. Akala nila yung tatay, yung pala si Kian. Ganun sila. Ganun yung dati mga kapulisan ni Digong. Kapag nakita kang payat,
Bungal, lubog ang muka, may tato, na huwag ka nang lumabas. Bakit? Mapagkamalang kang adik, patay ka. Di ba? At ito pa, mga kababayan, yung ating huli nating pag-uusapan. Ito, patungkol kay Attorney Lorna Kapunan. Kilala niyo